Nakasentro na lamang sa dalawang brand ng gamot na ginagamit sa pagsasagawa ng hemodialysis ang sinusuri ngayon ng National Kidney and Transplant Institute at ng Food and Drugs Administration. Ito'y para matukoy kung alin sa mga ito ang pinagmulan ng panginginig ng mga pasyenteng sumasailalim sa hemodialysis procedure dito. Bagamat di binanggit ang brand ng dalawang nasabing gamot, ito na lamang ang natitirang bagay na nasa laboratory at sinusuring mabuti. Inalis na kasi ang posibilidad na sa tubig o sa makina nagmumula ang panginginig ng mga pasyente. Pagkatapos po namin sabihan ng kanilang direktor, I think 1 oras lang yata na handun na yung mga agents nila. To now, take over the sampling, yung batch ng mga supplies na ito, and taking it to FDA, and of course, validating it. Sa ngayon, nasa partial operation pa lamang ang outpatient department ng hemodialysis ng NKTI, kung saan 40 pasyente ang nabigyan ng serbisyo ngayong araw na ito. Dati, 110 to 120 kada araw. Sa 31 makina, 20 lamang muna ang ginagamit. Kasabay pa rito ang matinding pagbabantay na ginagawa sa mga pasyente. Sinisystem check ulit natin bago natin i-full blast. Kumbaga parang may break-in period muna. At pag lumabas na okay lahat, magpo-full blast na yan. And we're looking at about maybe 72 hours to maybe 3-4 days. No? Kapag napatunayan ng wala ng manginginig ng mga pasyente at makapagpalabas na rin ng resulta ang FDA, saka pa lamang babalik sa normal na operasyon ang NKTI. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parapina.